Kapayapaan. Yan ang hiling ng INC kaya nung isang araw nagkaroon sila ng rally at dito sinasabi nila na dahil gusto nila ng kapayapaan, hindi daw sila sang-ayon sa pagtuloy ng impeachment ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Ngayon pag pinakinggan mo to, pati ikaw mismo nagtataka ka, parang hindi siya nagme-make ng sense. At alam mo kung ba't hindi nagme-make ng sense? O kaya parang ang labo pakinggan nun? Dahil ito po ang tawag nating logical fallacy. At maraming klaseng logical fallacy. At ang logical fallacy na to ay yung tawag nating non sequitur. Ang ibig sabihin nun na yung conclusion ay hindi po sumusunod dun sa premise. Kung baga, ang pinapalabas ng INC ay pag gusto mo ng kapayapaan, dapat hindi ituloy ang impeachment. Pero sa totoo lang, hindi connected yung dalawa at walang kinalalaman yung impeachment sa kapayapaan. Pero pinipilit nila magkaroon ng connection. At dahil po doon, nagiging logical fallacy yan. At dahil doon, pag pinapakinggan mo siya, parang hindi siya nagme-make ng sense at parang ang labo nung sinasabi ng spokesman ng iglesia. Kasi wala namang kinalalaman ng impeachment sa kapayapaan. Those are two different things. At hindi dahil matutuloy ang impeachment na mawawalan ng kapayapaan. As a matter of fact, kabaliktaran nga eh. Pag matuloy ang impeachment, lalo pang lalakas ang ating batas. At makikita natin dito na gumagana ang ating batas sa mga ganitong katiwalian at mga abuso na ginagawa ng ating mga pinuno. Ito pa isa pang logical fallacy dun sa statement na sinabi ng INC. It's called false dilemma. Ang pinalalabas sila ay kailangan kang pumili sa kapayapaan o sa impeachment. Hindi pwedeng dalawa. Yun ang pinalalabas nila. Pero mali po yun. Dahil po, ang kapayapaan at ang impeachment is not mutually exclusive. Ibig sabihin nun, pwede mong piliin ang kapayapaan at impeachment. O kaya pwedeng sabihin mong sang-ayon ka sa impeachment pero okay ka din sa kapayapaan. Kaya false dilemma yan kasi wala naman dilema dito. Pwede naman sabihin yung dalawa at magkasama silang dalawa. At yun nga sinasabi ko dito na itong impeachment proceeding ay nakasaad sa ating batas. Ito po ay parte ng ating konstitusyon at ng batas ng Pilipinas. At trabaho to ng ating Kongreso at ng ating Senado. At pag hindi nila gawin yung kanilang trabaho at mandato para itigil itong mga ganitong abuso sa ating sistema, lalong mas mawawalan ng kapayapaan sa Pilipinas. Dahil tinotolerate na natin at pinapayagan na lang natin na ang ating mga liderato ay maging abusado at maging corrupt at magnakaw sa kaban ng bayan. Pangatlong logical fallacy. Ang statement ng INC ay oversimplification. Alam po niyo ang usapan ng impeachment ay isang complex na usapan. Marami pong mga iba't ibang bagay na kailangan tignan at hindi mo lang pwedeng sabihin na wag na ituloy yung impeachment para may kapayapaan. Hindi po ganun kasimple yung usapan na yan. Pero sinisimplify nila yan para lang mas hindi nyo maintindihan kung gaano kagulo itong usapan na to. At dahil dito sa mga logical fallacies na to, kaya mismo kayo pag pinapakinggan yung sinasabi ng INC spokesperson, hindi din nyo maintindihan at pati kayo nagtataka din kung ano ba talaga ang rason kung bakit nagrarally itong INC at ano ba talaga ang mensahe na gusto nilang iparating. Alalahanin natin na originally itong rally na to ay para pagsuporta daw sa presidente sa kanyang panawagan na wag nang ituloy ang impeachment. Tapos siguro na-realize sila parang magulo yung mensahe na yon. Tapos ginawa na lang nilang peace rally. Pero talagang para sa akin, pilit sobra eh. At ang dating sa akin, medyo parang nambubudol na talaga sila ng mga tao. Kaya ano ba talaga ang rason ba't nila ginawa itong rally na to? Ginawa nila to para ipakita yung kanilang lakas at kapangyarihan sa ating mga liderato at ating mga politiko. At ipaalala sa kanila na meron pang ganitong klaseng kapangyarihan ang INC. Yun ang totoong motibo nila. At sa totoo lang, may karapatan naman silang gawin tong rally kung gusto nila eh. Pero mas mahalan dito pag tinitignan mo yung sinasabi ng liderato ng INC, nakakabahala talaga kasi mismo sila, nakikita mo na tinatanggap nila at okay sila sa korupsyon. At halos lahat ng sinusuportahan nilang kandidato ay mga korap. Paano uunlad ang bansang Pilipinas kung yan na lang palagi ang mga binoboto natin? Paano uunlad ang Pilipinas kung ang INC pinipilit nila yung kanilang mga miyembro na iboto yung kung sinong sabihin nila? Kahit na may kalokohan na, may record na, at kahit na alam na nga ng lahat na corrupt yung mga politiko na yan, sasabihin pa rin nila sa kanilang congregation na iboto yung taong yan. Bakit kaya? At idadagdag ko lang na sinabi din ng INC spokesman na kaya daw hindi sila sang-ayon sa impeachment dahil wala daw ebidensya laban kay VP Sara. Alam mo, hindi ko talaga alam kung bulag ba itong mga liderato ng INC, bingi o mangmang. O kaya complicit sila. Alam naman nila na may problema at may katiwalian na nangyayari
At mukhang may nakawan talaga na nangyari dito. Pero pinipilit na lang nilang pumikit ng kanilang mata at kanilang tenga at magkunwari na wala daw ebidensya. Good Lord, ano pang ebidensya gusto nila? Lord, nagdadasal talaga ako na sana hindi na bulag ang liderato ng INC, na hindi na bingi o hindi na mangmang ang liderato ng INC. Kasi po sa pinapakita nila dito na sinasabi nilang wala daw ebidensya, nakakapagtaka talaga kung napakinggan ba nila yung mga ebidensya na lumabas nung mga hearings sa Kongreso. Kung hindi pa ba yung sapat, ewan ko na. At yun nga ang dahilan kung bakit merong impeachment. Dahil kung wala namang ginawang masama si VP Sara, ay di ituloy natin ang impeachment para makita natin yung katotohanan at para malaman na rin natin kung meron ba siyang ginawang katiwalian o wala. At ano bang natutunan natin dito sa nangyaring to? Na pag hindi ka marunong mag-isip o kaya wala kang sariling isip, kahit ano na lang ang sabihin ng tao sa'yo, paniniwalaan mo. At yun ang nagiging problema natin ngayon sa Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan ay nabubudol. Dahil hindi po sila marunong mag-isip o kaya wala sila sa tamang pag-iisip. At hinahayaan na lang nilang sabihin sa kanila kung ano yung dapat isipin nila. Kaya dapat po kailangan pang maging mas matalas yung ating pag-iisip at pagsusuri sa mga impormasyon. Para sa ganon, walang magdidikta sa'yo kung ano dapat ang isipin mo at kung ano ang dapat mong pananaw. At pag hindi natuloy itong impeachment na to, alam po nyo yung mga nangyari sa ating bansa. Lalong lalala ang korupsyon, lalong lalala ang mga katiwalian na nangyayari at lalong lalakas ang loob ng ating mga politiko na maging abusado at gagawa pa sila ng mas maraming katarantaduhan dahil dito. At sa ganon, lalo pang aabusuhin at uubusin ng mga politiko na to ang pera sa kaban ng bayan. Kayo, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo sa impeachment ni VP Sara o hindi? At bakit? Gusto ko marinig lahat ng mga rason nyo para kayo mismo matuto din kayo mag-isip ng tama. At sana nakatulong tong video na to para makatulong pa na magkaroong linaw ang ating mga pananaw dito sa mga issue ng politika. At kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content at nakakatulong to para sa inyo, please subscribe na lang to my YouTube channel. Pakiclick lang yung subscribe button dyan at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris Tan. Magkita tayo muli.